Mga karos, good morning. Welcome ako ulit dito sa aming channel. Yan, bali January 14 po ngayon, bali Miyerkules. Yan, update tayo sa mga ongoing project natin. Yan, nandito pala tayo sa hardware muna. Yan, bibili po tayo ng materials para sa phase 4. Tapos bibili rin tayo ng Shera board na 9mm. Ito, bago yung pinulik board natin. Yung luma kasi, nagamit po natin sa Tansa Garden Premier Project. Kailangan natin ng bago nito gawa ng para pag lalagay tayo ng materials hindi magasgasan yung pinaka original na flooring. Tapos magkakarga tayo ng 9mm na Shera board para po sa project natin sa Anyana Beller East. Gagamitin po yung sa sa mga sa mga risers ng hagdanan. Naalala nyo, may binili akong plywood pero hindi ko sinabay yun kasi nag-aalala ako na baka medyo mabigat na yung karga. Bali mga karaw, samahan nyo pumuli kami ngayong araw ng Miyerkules. Tapos magbibigay tayo ng update sa project natin sa phase 3, yung malapit na matapos. Okay, watching po, let's go! Tara! Pleto na. So itong mga PVC at saka elbow dadalhin natin muna sa phase 4 project bago tayo pumunta ng Anyana. Konting pang merienda pare. Salamat ha. Thank you. So ito yung Shera board, nakakarga na 9mm. Ayan po, 850 para sa Anyana. Tara! Andito na tayo sa phase 4. Magandang araw kila client owner Bilog, good morning. Good morning. Good morning. Yan, kailangan malagyan na namin ng ng downspout para sa tuwing umuulan hindi naman po dediretso lang dito, basta yung tubig makokontrol niya. So dito na bali dito na po namin yung padadaanin. Tapos may kasama nga niyan, clam, GI clam. Tapos sara muna natin. Ito, clam. Dati nauuso, bali kumakat na lang po sa liso or dun sa colored sheet yung pinalalagay sa flashing. So ano po kasi yun, parang hindi masyado maganda tingnan, pero yun naman talaga uso dati. Pero ngayon ito pwedeng ganito. So meron din kami noon na binibili kapag hindi naman po available yun, pwede naman po ito para syempre matibay po yung pagkakalagay. Yeah boy, morning po kuya boy. Morning. So ito na yung update na sa ginagawa po nila rito. So nalagyan na po natin ang abang ng ng magiging saksakan ng aircon. Bali ang ginamit na wire is number 10 syempre. Tapos may kanya-kanyang breaker po siya na pupunta po dun sa sa breaker natin. Kanya-kanyang circuit breaker. Ito yung clamp. Tapos may dala akong solvent pipe. Yan. So sealing, yan, meron na po dito, may pisami na yan. Yan, unti-unti na lang naman po yung gagawin natin dito sa first contract. Din pagkatapos is pagdidesisyonan nila client kung ano po yung mga kasunod na ipagagawa. Pero according naman po doon sa quotation na pinasa natin, parang panglahatan na. Kagaya nito, isa bare finish siya, pero hindi namin may kakabit yung ceiling framing at saka yung PVC panel. So yun nga ang dahilan, ang pinakadahilan isa kailangan muna natin mauna yung floor area. So ang magiging setup nga pala nito mga karohos, so bago tayo matapos sa bare finish turnover, pagpasok pa lang dito, nandito yung pinaka bar counter. Yan, tapos naka cove ceiling siya. Yung cove ceiling gamit po yung Pisum board at saka yung PVC panel. Tapos nandito yung TV console. Yan, TV console po yan. Tapos ito isa magiging sliding door. Tapos yung hangganan ng kwarto 3 meters. Ito na po yun yung dulo. So yan pa 3 meters po yan with 2 bedroom, hahatiin sa gitna.
Tapos may dalawang pintuan syempre. Tapos dito pwede po sila magpagawa ng closet. So hindi ko pa sinama din dun sa sa quotation namin na may closet to. Pwede ko kasing mahuli or pwede naman pong ihabol na lang. Tapos ang setup partition is basic. Yung gamit po yung mga drywalls. And tapos aayusin po natin to dahil ganito ang problema sa mga sa mga row houses. Yan, medyo tabingi. Tapos syempre overall paint may tiles. Tapos ito overall paint may tiles. Tapos sa mga service area maglalagay syempre tayo ng mga para sa outlet ng CCTV, additional outlet sa laundry. Tapos sa stainless faucet papalitan natin. Tapos ito magkakaroon po siya ng pintuan. So gamit po yung screen door, magkabila yun, at saka meron pang French type door. Tapos sliding door po to, at saka down sliding door. Tapos yung TNB niya, syempre overall pagkaganda yun with aluminum kitchen cabinet. Yan, aluminum kitchen cabinet po yan. May range hood, may cooktop, may sink. So panalo na po yun si client kapag natapos natin to. Ito, pwede naman po palagyan ng mosquito screen pero hindi po natin gagalawin. Tapos ito may screen door din. Ito is may polycarbonate. Ganda rin po ng setup nito with 2 bedroom. Yun nga lang, nandun po siya sa dulo. Mas priority ni client na medyo pagpasok pa lang dito sa pintuan, medyo wide po yung layout. Hindi ganun masikip. Kasi kadalasan dito talaga nilalagay yung kwarto. Kung saan dapat may window, pero kanya-kanyang design po yan as per client. So siya po yung nagpapagawa ng bahay. O kaya may gumapang na dyan na copper tubing para po dun kasi sa aircon. Log, una na ako ha. O, nakompleto ko naman yung kailangan mo. Yeah. Ayan, dito na tayo sa Anyana. Ayan na, bali pinapaasikaso na po natin yung sa gate. Yan, para mabawas-bawasan po yung mga nakatambay po dyan sa loob na materialis. Adonis, good morning. Yeah, good morning po. Pababa ko muna yung yung share board. Ito, isa lang, 9mm. Yan, ito lang ibababa. Tapos ang gamit namin pong hinges dito is tubular hinges. Yan ang pag-install nito. Ano po siya, hindi po siya yung madaling ikabit. Kinakailangan pa po nating ipasok po siya dito sa tubular. So bali gagatlaan natin siya para maisalpak. Ang sekreto lang dito, kapag ganito po ang ating mga materyales sa hinges, huwag pong gumamit na manipis. Kailangan makapal po yung bakal natin. Yan, tapos ipapa-prepare po natin yan. Bali ano po natin yan, ipapaliha. Sa sobrang tagal na rin, nagkalawang na rin po siya. Yan, papalihan natin, rust converter, tapos masilya kagad. Sa pagkakabit po nito, kailangan naman po sa mga poste, palabasin po natin yung mga bakal. Ayun. Yan. So dyan po kasi siya kakapit. Yan, dyan na siya kukuha ng lakas para permanente na siyang nakatuwid, nasa alignment siya at hindi siya may stress, hindi siya bababa. Okay, bali ito na po yung mga pintuan natin. So ganyan lang po kasimple yung design ni client. Ayaw niya na masyado marami ang design dun sa pintuan. Meron tayong dalawang 60 cm na gagamitin po dito sa TNB. So sa TNB, mga karoon, sa pagbabarnis po ng mga pintuan, isa sa mga nakakaligtaan yung ibabaw at saka ilalim. So sa amin, inaano po namin yan, dinadamay natin yan, lalo na kapag nasa wet area, nasa toilet and bathroom. Ayan, bali ang kukunin po ni Kuya Rigor na reference ng kulay, ito po yung PVC panel dito sa garahe. Yan, kukulay na nga ako yun. ayan, magkukulay na si Kuya Rigor. Ayan, materialis natin dito, sagad pa, ibig sabihin madami pa na makalat pa. Yan, makalat pa po. Yan, makalat pa. So pag may natatapos na area, segregate. Yung mga kahoy. So dito, nagbigay na yung sample si Master Jojo sa cover ng staircase. So ganito. So ang akin naman po kasi kailangan nakapasok sa loob. So sample pa lang to. Mas malinis po kasi siya tingnan. Ang disadvantage, papantay po siya dito sa tabla.
So, kailangan po kasi itong buong tabla isa parang, kumbaga sa buhos, monolithic lang, wala po siyang dugtong. Kasi pagka dugtong yan, maaaring mag-crack yan. So, kailangan nandito po sa loob yan. Yan. Mga materialis ni client. So, ito, nabigyan na ng mga preparasyon ni Kuya Rigoriano. May mga preparasyon na. So, sa pintura naman, alalay lang po kami. Ang mga ginagamit nating pintura, isa yan sa mga mahal na materyales sa parte ng bahay. Lahat ng mga klase ng pintura. Sa pader, ceiling, sa kahoy. So sa finishing nga, kaya nagdodoble talaga yung gastos ng finishing compared dun sa roughing. So ito na yung mga fixtures, materials ni client owner para sa mga TNB. So ito na rin po yung ating hamba. Yan, na po rito. Nakakabit na rin. Kuya Philip, good morning. Good morning, Kuya Philip. Saan ka na, Kuya? Diyan? Na-prior mo na pala yan, no? Pagka bumisita sila Batang, pasukatan na pag wala ako. Okay, so yun na lang. Ito, Kuya, ikaw na magtanggal kung gusto mo. Pwede ito na... tatanggalin, tapos flat na. Ito tumulong ito. Yeah, ito. Itong ganyan. Ito. Hindi tatanggalin. Yan lang. Sige, Ayan. Kaya medyo nagiging makalat, Kuya. Oo. Bahala ka na, ha? Bahala ka na. Nakita mo niya eh. Oo. Ito na ako sa pintura. Ayan na. Kuya, ito, ilang... naka-primer na to, no? Paprimer na po yan. Okay, sige. Ito na, gasgasan lang. Oh. Paprimer na po. Sige, makisuyo na lang agad. Gasgasan lang. Si Louie. Louie, morning! Magandang araw naman sa client owner natin dito sa Tansa Garden Premier Project. Ayan, nandito tayo ngayon. So, sa mga poste, halos tapos na yata ang mga installation ng tiles sa poste. Ayan. Kuya, tapos na yata ang mga poste, no? Magandang umaga kay Kuya Richard. Good morning. Good morning. Ayan, may sumobra naman na tiles, Kuya. Ayan, kailangan may sobra. Yan, halos tapos na. Ayun yung sa mga poste. Yun. Yung ano nga pala rito, yung pinaka poste sa gilid, dapat to plain lang. So naglagay pa rin kami para hindi naman po talaga masyadong plain lang yung design. Pero yung palitada po nito ay papantay na po dito sa tiles. So hindi na po siya naka-emboss, hindi kagaya dun sa sa harapan. Talagang kitang-kita mo yung pagka-poste ng harapan ng bahay. So dito, para hindi lang po siya plain masyado tingnan. Yan ba? Tapos grills na lang yan magkabila. Tapos ang gagawin ni Kuya Richard dito, bali naka-tiles din po tong pinaka corner wall. Maglalagay tayo ng tiles dyan, yung unang napili ni client na design. Yung po sana yung para dito sa mga poste. Ang nangyari is halos wala na po yung stock nun, konti na lang, pero nagpasobra naman tayo. So konti na lang yung stock nun, kaya iniba na lang po namin yung tiles dito sa harapan ng bahay at doon sa may corner. Bumagay naman po sa sa cladding ng pinaka frontage. So ang gagawin na method ng installation dito is yung parang running band method ng pag-install po ng hollow blocks. Tapos meron po siyang moldura. Yan. Okay, Sunday morning. Tsaka kay Doming, morning dyan. Kay Doming. Nandyan ba yung pipe natin para sa water line? Nandyan. So alam mo na Yan. So dito may nakaabang tayo na sa linya ng tubig. Doon na lang po ilalagay sa kanto yan. So ang dami pa naman pong gagawin dito. Nag-ano pa lang naman po sila dyan, nagpo-forma. Tapos maglalatag tayo ng mating ng 12mm na steel bar. Yan, tapos conventional slab po yung yung method ng ating structural dito para sa balcony. Tapos si Rusty nagtutuloy po ng demolition. Rust, morning Rust. Rusty, morning. Ando sa loob. Yan, ando. Malawak na yata yan Mukhang malaki-laki na nasisinsil dyan. Nade-demolish or natitibag, medyo malaki-laki na. Ayun ayun na pala. Ilang araw pa tayong mag-iingay. Shoutout sa mga kapitbahay. Ingay. So ito matatanggal po lahat yan. So medyo lumaki na So ano ba pwedeng maging problema natin dito?
Harang, no? Parang pag ano, pag uwi na. O, pag uwi na, yun ang matrabaho, yung paghaharang. Okay, mas maganda rito. Kaya pina-order ko na lahat ng PVC panel. Baka expected natin ngayong araw or bukas. So maganda rito is matapos na itong mga nasinsil na yan or na-demolish, papapantay na po natin sa mason yan. Tapos magpapa-metal framing tayo. Tapos after metal framing, magpapa-schedule na po tayo ng window. So kailangan mamasilyahan to. So yung ganun ang gagawin natin. Ito na yun, ha? Ito. Oh, yes, pwede na yung tao ko, kuya. Sige. Ayun. Isang box. Bali ito mga karos, break time muna. Ayan, samantalahin natin na sasagutin natin yung ilan sa mga naispatan natin na comment. Ayan, mula kay Sir Emiliano, bakit daw nilalason yung plywood? So dati hindi naman to talaga nakakagawian, pero kapag medyo maanay yung bahay o yung location, mas maigi na pahiram po ng sulignum. Bali sir, wala naman pong pinagkaiba yung nilalagay po natin sa lupa pag nagbo-boost tayo ng pundasyon. So dito naman po, isa pinapahid naman po natin sa plywood. So yung plywood, mag-absorb siya ng lason na hindi po siya kakainin ng anay at hindi rin po siya lalapitan ng anay once na makamoy po yun. So yun po kung bakit po nilalason. Tapos mula naman kay Leading Sunrise, ayan, may dalawang question siya. So yung unang tanong, may bayad daw ba ang ocular sa mga contractor? Bali ang sagot ko rito, merong hindi nagpapabayad, meron din pong nagpapabayad. So yung example, yung una, sa kagaya ko, hindi po ako nagpapabayad kapag malapit lang naman po talaga. Kung malapit lang po talaga yung area, hindi naman po talaga sobrang layo. Kasi mga karos, kaya nagpapabayad ang contractor dahil sa sobrang layo po ng biyahe din, nagkokonsumo rin po ng gasolina yan. Pero ang alam ko, kapag nagkasundo naman po kayo at yun ang napili nyo na gagawa ng bahay, syempre hindi na po magpapabayad yun. So ayun, tapos pangalawa, sino daw ba ang nag-shoulder ng building permit pag nag-a-apply? Si client daw ba o yung contractor? So ito, may dalawang dahilan din tayo dyan. Una, dapat shoulder na talaga ng ng contractor. Kasi para less hassle na dun sa mga nagpapagawa ng bahay, kumbaga package na. Hindi nyo ba alam na napakahirap din po maglakad ng mga requirements, lalo na sa munisipyo, sobrang hirap. Tapos kapag ang developer hindi naman po lagi nandyan sa opisina ng isang subdivision, minsan mahirap pa silang hagilapin, talagang magpapabalik-balik ka. Meron naman po na kay client, kasi yung ibang paniniwala na mas napapamahal daw po sila kapag nagpapalakad sila ng kanilang mga requirements. Pero ang hindi nila alam, pag sila yung naglakad, hindi mo alam yung diskarte, hindi mo alam yung pasikot-sikot kung paano mas mapapabilis, mapapamahal ka pa sa transpo, sa pagkain, at saka sa pabalik-balik. Ayan, sana nakapag-sagot tayo ng kaunting comment habang break time tayo. So after ko dito, pupunta po tayo dito sa project po natin sa phase 3, sasaglit po tayo ron. Tara! Ayan, nasa phase 3 tayo. Bali kahapon hindi na ako dumaan po dito. So kamustahin natin ng konti yung ating finishing project dito. Ay, si Master Jojo. Good afternoon. Yun, kabit na yung TV at saka yung sa curtain rod. Tapos naka smart lock na nga rin po pala to. Tapos ito yung sa lever type doorknob. Yan. Master Dindo, good afternoon po. Good afternoon. Aba, malapit na to ako yan. Yan na, kornisa na rin. Dito. Ay, wala pa yung May kortina na sila, kuya. May dala ng kortina? Ano na, sir? Meron na. Okay, ito. Sir, magandang araw, sir. Naka-vlog ako. Ito yung mga kortina. Okay. Okay, ito may hagdanan tayo rito. Napunta na doon po yung Yan. Ayun, nakakabit na rin pala yung curtain rod. So, dito. Sir, paano ba ang gusto mo rito? Nakabukas yung bintana, automatic kasi yan, isasara na natin yan. sarado po yun. Ilalak na, no? So, ilalak na. Mahirap na po kasing abutin. Kailangan meron nito. Hagdanan.
Ayan. Ay, TV. Ayan, TV rito. Ayan. Curtain rod na nakakabit na rin. Tapos dito, isang mahabang curtain rod po dito. Ayan, medyo malapit na po tayo rito sa project natin sa phase 3. Linis na lang. Kami, mas gusto namin dito, Korean blinds, pero mas gusto ni client cortina. Medyo matrabaho lang to kapag halimbawa medyo malikabok na madumi. Pag pinalitan, kailangan mo ng mahabang hagdan. Yung hagdanan namin, ang sukat niya na 12 feet. 12 feet po yung hagdanan. Ayan. Malapit na. Kunti na lang. Bilog. Log! Nasa akin na yung isang ilaw. Bukas mo na lang ikabit. Okay na kami din, sir. Sige. Yung sa face bar na. Okay pa yung lang sa lababo saksakan. Sige. Sige. Okay. So yun na ng ID. So ayun nga. Doon na tayo magbibigay ng update. Babalik na lang po ako rito mamaya. Para makapagbigay pa ng ibang detalye. Ayun. Okay, ID. Sige pa. So nakakapanibago. Dati pagka pumapasok kami rito, hindi pa kami nagsusurrender ng ID. Nagsusurrender na. May ano na po kasi, Homeowner Association. Yan. So let's go sa Anya na tayo. Unahin ko lang pong sikasuhin yung doon sa nagpapasite visit. Then konting update pa tayo doon sa Anya na Belarus. Yan, let's go. Sama ko nga pala si Mrs. Shower out. Yan, shout out. Malapit na nga pala ang uwi ni Ma'am Tet. At saka ni, kasama ba Sir Chito? Hindi, si Ma'am Tet lang. Yan, sino ba magsusundo sa kanya? Okay, sige. Nakarating na kasi kami mga karosa na iya. Naligaw sa Naiya. Yan. Okay, tara. Bali mga karosa, time check is 3:23. Yan, after natin magaling sa phase 3. Ito na nga po pala yung gate. Yan. Unang-una nakabili na pala ako ng ano nito, nung pinaka barrel bolt niya, tsaka yung down lock niya, pati rito. Ito lang po ang hindi ko nabilhan ng hinges. So ito may hinges na yan, tubular hinges. Pagdating naman dito, gagamit na lang po tayo ng cylindrical dyan, tsaka medyo malalaki yung gagamitin natin. Ang opening po nito yung paloob. Yan, pag ganyan po. Tapos ang opening naman nito palabas na. So 2-door gate siya, palabas na yung opening. Pagka paloob kasi yan, baka hindi mo na maisara, or hindi mo na po talaga maisara yan, dahil pagka pumasok yung kotse, sasakyan, sakto lang po kasi yun sa carport, baka hindi na po nakaharang na yung sasakyan, hindi na maibalik. Tapos kamustahin naman natin yung mga pintuan. Ayan yung pintuan. Yun o. Ba, parang may kintab na ako yan o. May flu na yan, boss. Pero wala pang top coat yan. Wala pang top Flu coat. lang yan, flu. So ito na yung final lang. So ito yung final. Kaya pag tinignan natin sa camera, yan ay nahalin tulad. Yung finish kasi nito may pagka may konti lang yung glossy niya. Mas lamang yung parang matte. May pagka matte yung finish nito. Yun o. Ganda ng pinto. Walnut po, walnut mga karawas yung pinto. Ganda o. Wow. So ang technique or diskarte namin sa pagbabarnis ng pinto, tinatanong namin si client kung anong gusto niya ang kulay. So may iba't iba po kasing finish yan. Pwedeng maple, mahogany, pwedeng walnut, or pwedeng parang clear lang na halos sa hindi naman natin ginalaw yung original na kahoy. So dito, nalintulad namin sa mga makikita natin sa loob ng bahay. So kung ano yung mas maraming kulay, so kita naman natin yung PVC panel, di ba? Yan o, PVC panel. Ayun siya.
Kamusta si Kuya Philip dito? Kuya Philip, kamusta? Pati. Yung Acritex natin, good news, nandyan na, dala ko na. Mamaya tatawagin na lang kita, ha? Ayan. Acritex, dito na. So dito, makikita natin yung mga hamba, yan, nakakabit na. More on, puro ano lang naman po kasi to. Puro white lang, tapos wala na tayong edging. Pero pag bukas kasi ng pinto, yun yung makikita nating kulay, yun yung ibabagay natin. So naisip namin dito isa walnut. Yan, may pagka-walnut po kasi yan. Di ba? Puro top coat na lang pala to. Si Louie. Yun. Nagawa ni Louie rito. Yun oh. Yun, nakaisa na. 1-0. Niche na, no, Louie? Yan, sa niche na si Louie. Bali yung niche natin dito, kung ano lang po yung malagyan natin. Gawa ng may mga poste po kasi dyan, kaya hindi po natin naisagad. Maganda po sana sa niche kung sagad. Tapos ni Louie to, si Adonis naman. Yan, kornisa. Ganda, ganda gumawa talaga ni Louie. Ang toilet and bathroom, mga karawasan, yan. Pangmaselan na gawa. Pangmaselan po ito. Pagka TNB. Tapos dyan, medyo nakadrop tayo ng konti. So yung iba nagpapagawa ng sukalo. Yung iba, pero medyo delikado kasi yung sukalo eh. Yung mas maganda pa rin na nakadrop na lang yan sa flooring. Yan. Yan yung gawa natin dito. Yan, puro top coat na lang kakanain dito, kuya. Walang pula. Puro top coat. Ako to, paprimer na ako na to. Oo. Sa primer talaga, kuya, hindi to pinapatagal, di ba? Ang skim coat, kapag natuyo, lilihain po agad yan. Huwag niyong pababayaan na parang minasilya yan. Dahil napakahirap lihain yan. Kukunat yan, oo. Pagka natuyo ang pinapahin ni Kuya Rigor, yung patty, yan, wall patty, kailangan lihain po agad. Tapos kung ang renovation naman ay hindi magiging madumi, kagaya nung may nagpapalitada, tapos merong pwede nyo na po kagad primeran. Yan, pwede na kagad primeran. So ganyan po. Yan. Okay. Ganda ng pinto, oh. Mas gaganda tong pinto na to kapag may top coat na. Ay, ganda, oh. Napaka simple lang. Ayan, oh. So hindi pa siya totally lumalabas yung hindi pa siya may comparison pa. Pero pagka na top coat yan, unti-unti match na, ganda. Oo nga. Ito kasi naka-asti kasi yan. Hindi naman natin na makukuha yun. Pero wala. Yung base na tinatawag. Ang ganda. Sobrang tibay na ba niyan, Don? So, grabe sa ano yan, ah. Grabe yun, tagtad ng bakal, ah. Oh. Sobrang tibay, mas maganda. Pag sa tibay, mas maganda sumobra. Pasigurado. Diba? Pero medyo umaano na yung ilalim niya. Walang available na reducer eh. Hahanap na lang ako. Kaya dahan-dahan ha. Medyo ano na yung karton. Okay. Thank you. Hanap na lang ako bukas. Sige, ayun na yung Acritex sa primer. Nakuha na natin kay Melanie. Okay, tara. Punta tayo doon sa Anyana Bel Air Central. Saglit lang tayo rin. Tara. Mga karaos, nakapasok na ulit tayo sa Central. Mas marami po yung bahay dito. At ayun po yung bahay na inocular natin. Isa siyang Tokyo unit, pero malaki yung corner area. Ayan. So babalik na tayo sa Anyana Bel Air East. Ayan, shoutout nga pala kila Sir Cornelio and Ma'am Arsenio Garcia. Ayan, doon pa po sila banda. Okay.
pala ako babalik sa Anyana Bel Air East, bali sa ano na po, didiretso na tayo ng pastry ulit. Tara. Bali ito mga karos, nakabalik na ulit tayo rito sa finishing project natin sa phase 3. Ayan. So iuhuli na namin tong bandang labas. Huli na po natin yan. Yun oh, CCTV camera. Ayan, yung mga uso ngayon, bali gumagalaw yan kapag kung nasaan ka, doon din yan, sasabay din po siya. Ayan. Tapos dito, doorknob na lang po na lever type. Ang ikakabit ko sana rito yung yung single deadbolt, yun nga lang. Wala na po kasing handle kasi yung smart lock ni client, ganito yung itsura. Ayan. Yan. Namasilyahan pa yung mga gate. Oh, bahay na talaga. Yun o, ref oh. May refrigerator dito, laki LG. Sakto lang. Nasaan? Yung cover na lang pala nito. Tapos yung masilya. Ayan. May tumutunog pa rito. Hindi pa hindi pa pala nakakabit. Ayan. Yan, tapos ano na lang po ito. General cleaning and alignment. Tapos retouching. Anong inayos doon, yung kama? Tama. Ay, yung kama. Ano sir, sakto lang yung kama? Sakto. Sakto lang. Malaki yata yung pintuan nito, sir. Parang laki, no? Pero okay lang naman sa'yo. Parang sakto lang naman, no? Pa naman na po ng konti. Oo, nausog pa ho to. Nausog pa ng konti ito. Ay. Malaki nga. Marami pong may ilalagay rito. Ano baba pa yung... Oo, marami may ilalagay. Yan, nauusog pa naman pala to. Kasi medyo masikip na yung daan dito. Kortina. Wala pa yung kortina. Bukas na yan yung kortina. May pakuha sa sarili. Sa taas. Yan na. Ano ba si Kuya Dinda? Ano sa taas? Yung kama. Oo. Dahil grout na pala ito. Ang ganda ng kama ni sir. Pang mayaman. Pang mayaman. Mayaman. Mayaman na kama. Sakto lang oh, di ba? Uy, ito sir. Yeah. Makakasugatan pa kayo sir. Sir, hindi mo pa adjust? Hindi mo pa ganyan na yan. Gusto mo may ganyan, siwang. Hindi po sagad. Picture mo sir, oh. Lagay mo dyan, oh. Parang painting na po. Oo. Ayan. Kortina na lang. Ganito na talaga to. Magad na rito. Hindi ko nga po alam kasi meron po dito ngayon. Hindi naman ba ng konti. Oo. Ito nga lang kasi problema niya. Kaya medyo rin kami sa mga sukat sana talaga. Hindi naman natin pwedeng isagad po dun. Tao. Eto. Mukhang na-adjust niya na, sir, no? Na-adjust na. Sir, bigay mo sa akin yung code, ah. Ako. Pag nag-video ako, ikakat ko na lang. Ay, or nababago mo naman yan. Hindi naman po ito dito eh. Meron naman dito. Opo. Sige. Parang hassle yata. Ipipindot ko na lang. Pero nababago mo naman na nare-reset mo. Sige. Hingin ko na lang yung code nito tsaka sa baba. Parang hindi ko yata kaya mag-vlog dito mag-isa. Ang daming kinakalikot eh. Kaya dito, sasamahan mo ako ha. Magkasama pa rin tayo pag last day. Okay na. Parang White House. Sa Amerika. Ang laki nga ng ref. Hindi, na-adjust naman yan eh. Wala pa rin pinto eh. Ang laki ng pinto. Hanggang dapat dito lang tayo dyan, di ba? Sa mga gawa naman. Oo, dito lang. 60. 70 na ito eh. 70 yung Opo, 70. Yeah.
Bilhin na ito eh. Hindi halatang may TNB dyan eh. No. Tanungin natin si Sir. Sir, ano na to? Almost 100%. Kamusta yung bahay niyo? Maganda ko. Gandaan si Sir. Ito talaga yung na ano mo, yung nabi-visual mo. Ito talaga. Isang pabago. Oo. Yun. Maraming salamat din sa tulong ni client. Napakatyaga ni client. Yun, actually, gustong-gusto po namin yun na ano. Bukod sa may perspective, tas nagpupunta pa yung client. Ito, nabubuksan pa yung ilaw nito. May ilaw to rin. Ito ba yan, Jo? Saan? Nandito. Okay, nandito yung ilaw niya. Ayun na. Tad ng ilaw. Kaya sisipagan mo talaga, sir. Kasi pag may napundi dyan, palit. Sabay-sabay binili. Pero hindi naman lagi siya binubuksan. Oo. So baka nga ito nga lang lagi naka-on eh. Ito yung dim eh. Pag nagmo-movie. Pag nagmo-movie, may TV naman. So siguro pa kami rito, sir. Mga ilang araw pa tayo dito kay Dindo? Last 2 days? Ano ba bukas? Hanggang Friday. Hanggang Friday. Parang last 2 days, no? Last 2 days. So hanggang sa may magta-tile grout pa yan, sir eh. May kuskus-kuskus, retouching, ayan. Baka nakikita ko pa, ayan, yung dyan pa sa taas dito. Ayan. Tapos yung kuya din daw, huli na yung kortina, no? Hindi na, sir. Huli na natin. Ito pa. Pwede kaming sumagad dito hanggang Saturday. Sige po sir. Oo. Lalo na pagka pinestoran mo na to. Marami na akong anin dyan sa kanila. Puti talaga. Yun.